Ang panoorin niyo po mga reactor po yung mga binanggit dito. KOGR Team VSM Reactors na kinabibilangan ni na Kalingap Official, Global Reactors, Kalingap Marie Pineda, Kalingap Emerita Sario, Trimatet Gabarda, Anthony Pedrero, Tony TV, Liz TV, KOJR Hong Kong, James Molina, Marilyn Conanan, Christy Fermosilio, Bricks TV, Baby Roda Vlog, Laila Guerrero TV, Mami ATV, Maya Vlogs, Caroline Rivera, Libra Girl 84, Erica Alpon, Carmi Gallardo Vlogs, and Bernadette Bodino. Patuloy po sana nating suportahan ang mga solid Kalingap Reactors. Maraming salamat mga Kalingap. Hi! Magandang araw po sa inyo lahat at mapagpalang araw po sa inyo lahat. This is Kalingap Tony and welcome back to my channel. At ngayon po ay gagawa natin ng reaction video. Itong medyo matagal-tagal na pong nagpahinga na si Kalingap Nico. At syempre, sino pa bang hindi nakakilala kay Kalingap Nico na makailang beses na ito ginawa ng reaction video. At eto nga po, no, medyo napapansin ko sa pagbaba ng kanyang mga views ay sumasabay pa, no? Sabay-sabay pa ang ibang Kalingap. Pero ito, kaya tayo nandito para supportan lahat yan. At ito, tara, panoorin muna natin yung maiksing video ni Kalingap Nico para naman sa kanyang beneficiary na taga Batangas na si Ate Lawrence. Tara. Yung 10 days ng yung last ng LBC. Tapos yung kulang pa papel, isang yung galing ng post office, tapos yung bank draft, yung magulang mang LBC natin bukas. Ay kuya, ako'y nandito doon. Ano ba kulang po yun? Hindi ka paulit-ulit tayo doon sa report of birth. Opo. Yung report of birth, ay kuya, yung inaano ko, baka dahil diga ang mga original natin, lahat ay nakacore. Ay ang inano mo sa akin sa report of birth ay magiging SIM siya. Hindi kaya pag umuwi kami, wala akong maging problema doon. Walang problema noon. Dahil di ka core, lahat ng papel. Di ba yung papel, yung passport SIM na si Prabjot? Passport na si Prabjot. Parehas lang yung una, Masing, tapos Prabjot Core Del Castro. Yung pangalan mo, yung last name mo, di ba? Ganon din, di ba? Sing si Prab. Oo. Ganon din, yung unang Sing, tapos Remat Core, tapos yung last name mo, yung ano? Yung De Castro. De Castro, oo. Wala akong problema. Walang problema. Usap na ako doon sa embassy, sabi niya nga, dapat parehas lang yung Remat or Prab. Kasi pag yung last ng mga LBC natin, yung walang Sing noon, di ba? Yung kulang pa, yung Sing, yung dati. Ay kuya pa sabi ko nakailang edit ako doon, ako hindi magkaintindihan. Ganun talaga yung process lang. Siyempre kasi malayo pa yung sa office nila doon sa New Delhi. Pag halimbawa malapit lang, mga diretso lang tayo punta doon. Mga tanong natin paano anong fill up na noon, di ba? Mga tawag lang tayo doon sa embassy. Anong sabi nila, yun na fill up natin, di ba? Ay kuya, pag natapos natin tong last na di ka magpapa-LBC ulit tayo. Bukas. Ay ano yung last na yun? Meron pa? Sana last na. Sana yung last na. Halimbawa, meron pa kasi kompleto na yung lahat ng requirement, di ba? Magkukulang pa yung isa. Pero okay lang, sana yung certificate niya. Oo. Sana po hindi naman kailangan yung sa birth certificate na si Hardip. Di pa. Kaya nga po, yun nga po. Pag halimbawa, kailangan nila yung birth certificate, apply natin. Yung birth certificate. Alam mo kuya, di kami problema. Hindi, bahala na si Jiswinder. Mga alam na siya. Oo. Paano apply, paano sana makuha. Ay kuya, nakita mo na ang birth certificate ko. Pinasa. Kunin mo yung papel, pati yung resibo, yung yung sa LBC. LBC. Oo. Kailangan nito
Kailan sabi nila madating doon? Ito. ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਏ ਸਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੋਲ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਚ ਘੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਵਾਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਰਵਿਸ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਅੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ibang koreer Dalawa lang ko yung pero isang office kuya. isang office dalawang yung ano Oo, DHL nabasa ko DHL meron pa din Pilipinas DHL di ba Meron kuya. DHL at saka meron pa isa hindi ko alam na isang yung ano Hindi kuya, Siri. isang office lang yan. Kanilang ano yung dalawa, DHL at saka yung isa. Pero ang pinakapangalan Maruti. okay okay lang ito At saka yung isa. Pero ang pinakapangalan Maruti. okay okay lang ito ano ba ito Oo kuya, dalawang binigay sa amin. Isang ito at saka yung ito dito din ganun ba albis ng bukas yung courier okay lang po ito sana wala nang kulang po yung requirement. Oo nga kuya. Nung una excited ako, sabi ko yes, nakapagpasa na ako sa nakapagpasa na doon sa New Delhi. After mga ilang araw, nagtumawag ka sa akin kuya, sabi ko ng another requirement. May kulang pa requirement. Sabi ko, kailan kaya ako makakauwi nito? Sabi ko, Ganon talaga yung yung office lang yung sa process lang. Ganon talaga yung hindi tayo alam yung kompleto na yung requirements, di ba? Yung naman nangyari na yung kasi kulang pa yung isang draft galing ng yung bangko, yung bayad natin, yung fees, parang registration ng birth ng Remat. Pagtapos na ito, matawag sila. Tapos sunod naman punta tayo doon New Delhi. Ayoko rin namang mangulit sa'yo kuya, naintindihan ko. May problema ka din sabi ko. Oo, yun naman pero okay naman si Papa ko. Salamat lang sa Lord para mauwi na si Papa. Mga ilan araw, mga 10 days na 11 days lang pa doon na po sila. Ay, tsaka kuya na, syempre ako'y followers mo na. Nanonood ako sa iyo at tsaka yung kay Kuya Robby. Kuya Robby, niyo po. Ayun, sabi ko, hindi muna ako mangungulit kay Kuya. Dahil sabi ko, pero ako'y problemado na kuya. Dahil sabi ko, lahat ng mga yung ang dami ko ng papel kuya na ipasa, pero dun sa report of birth ako'y paiyak na. Nakailang edit. Pero walang tayo choice yung doon, di ba? Dapat kailangan na lang yung mga edit lang, yung fill up ng computerized. Kasi bawal daw yung sulat na yung ballpen. Ay kuya, alam mo din, ang hirap magpa-edit dito. Ako sa Pilipinas pa nagpapa-edit. Salamat po, yung pinsan mo. Tapos, yung ate, meron pa tayo mga dalawang sponsor. Yung papadala po sila, isang 10,000, isang yung 16,000. Tapos yung 6,000, bigyan na niyo sila para may gastos natin mapunta ng New Delhi, yung sa parang gasolina. Tapos yung 20,000 yung gastos natin yung para ma-apply na po doon yung passport, yung bayad na natin yung fees. Dalawa na yun. Oo. Isang meron pa doon ditong lista. Maraming salamat po natin yung tatlong sponsor, yung beginang sila, isang beginang from Australia, Tito from Australia, 16,000. maraming salamat. From California, ate from California, yung 10,000. Tapos ito yung taga Davao na nagbigay ng 1K. Maraming salamat din. Maraming salamat talaga.
yun. Malaking tulong na yun para makauwi kami ng mga anak ko. Mga kalingap, magkailangan po lang yung suporta po si Ate Lawrence kasi malaki na po yung bayad na po yung penalty. Sana po yung mga like and share po mga kalingap ito para may mabuti ng puso yung sponsor para makita po silang ito yung mga Lawrence para mabayad na po natin yung penalty. Parang uwi na po si Ate Lawrence tsaka yung anak nila. Remat Ganjo. At nakita naman natin at napanood natin ang update kila Ate Lawrence sa inaasikaso nilang papel. Medyo konti na lang na inaantay nila at malapit na kagaya kay Ate Rowena na napauwi na o nakauwi na ng Pilipinas. Ay eto naman isusunod na si Ate Lawrence at kung napapansin naman po natin sa mga nakakaunawa lang po, kung napapansin naman po natin ang channel ni Kalingap Nico ay hindi po ganun karami nagiging views. Sa tingin po ba natin ang ganung views ay sapat para makaipon siya ng kahit pang plane ticket lang? Siguro hindi po kasi ako po hindi pa po ako nagre-revenue at this moment. Hindi pa po ako nagre-revenue sa YouTube. Pero syempre kung i-analyze naman po natin hindi naman po piso per view ang bayad dito sa YouTube. Para pagka nag 20,000 views ka makakuha ka rin ng 20,000 pesos. Hindi po ganoon yun nga sa ibang paliwanag. Kung di ka pa makaka 50,000 views at depende pa yon kung hindi skip yung mga ads mo ay pwede kang kumita ng 5 hanggang 5,000. Yan po yung sa mga ibang napanood ko. Doon lang po ako nakabase sa minimum. Imagine niyo po ganun lang kaliit. Bumababa po yung views ni Kalingap Nico. Paano po siya makakatulong ng magpauwi pa ng mga kababayan nating Pilipino kung ganun lang po ang kanyang binabuse, kaya andito po ako at yun po, sama-sama po nating panoorin at suportahan ang channel ni Kalingap Nico para naman sa ganun ay bumalik ang sigla, kung gaano kasigla si Kuya Nico, kung gaano sana kainit ang pagtanggap natin ng mga unang mga buwan niya sa pag-vlog ay sana ay ganun pa rin hanggang ngayon para naman mas marami pa makatulong lalo dun sa kanyang ginawang landing pad sa India ay matulungan pa at marami pang matulungan, mabigyan ng tulong hindi lang yung mga kababayan nating Pilipino kung hindi yung mga kababayan niya rin na mga Indiano rin at nakikita ko naman yung puso ni Kuya Nico pagdating sa paglingap kagaya ng mga ginagawa ni Kuya Bal at ni Kalingap Rob. At yun, sana masuportahan natin dahil malaking bagay ito lalo sa mga anak ni Ate Lawrence. Si Ate Lawrence po ay kung babalikan niyo po sa YouTube channel ni Kalingap Nico, si Ate Lawrence po ay yung Pinay na naipit sa India nung pandemic pa, mga panahon pa ng pandemic, medyo matagal na po. Siya po ay taga Batangas at gusto niya na makauwi kasi lahat na po ng dokumento niya ay expired na po at anytime po na kung hindi po naagapan pwede po siyang makulong and mapadeport. At yun nga po, di ba, kaya sa sinabi ko ng mga unang video ko, pag napadeport siya, never na siya makakabalik ng India, hindi siya makatungtong kasi permanent ban na siya, at kawawa naman yung anak niya, dalawa yung anak niya, hindi niya na makikita. Makikita niya lang yung kung yung asawa niya ang magdadala rin sa Pilipinas, pero kailan pa yon dahil yung asawa niya nga po ay hindi makapagtrabaho gawa ng aksidente at hindi pa siya makalakad ng maayos. Kaya yun po, sa pamagitan po ng pagsuporta, panonood po kay Kuya Nico, hindi po skip yung ads kay Kuya Nico kahit yan pa yung kahaba at para matulungan po natin siya sa kanyang financial na ginagamit niya yung revenue niya sa YouTube para pantulong sa mga hindi lang sa kababayan natin mga Pilipino kundi sa mga kababayan niya sa India. Kaya yun,
malaking bagay po talaga yan sa kahit ilang minuto, kahit umabot po yung 5 minutes, huwag niyo pong skip yung ads kay Kuya Nico. At syempre ganun din po sa akin, kung padaan po kayo sa channel ko, napanood niyo po at makikita po kayo ng mga ads, huwag niyo pong skip. Malaking bagay po sa amin yun, lalo po sa akin na nag-uumpisa na naghahanga din po na mapagkakitaan ang YouTube para na sa ganun ay pagdating ng araw ay babalik din po natin kagaya po ng mga ginagawa natin ng mga unang mga pag-mission natin dito sa lugar namin ay maibalik po natin paunti-unti yun lang po. Wala naman po akong ibang masabi ko kay Nico kung hindi congratulations Kuya Nico, kahit na medyo mahirap ang views ngayon ay tuloy-tuloy ka pa rin sa paglingap at pag-update kay Ate Lawrence dahil medyo matagal-tagal din walang update at alam ko naman din na hindi ganun kadali ang magbiyahe sa kanila, medyo malayo po at yun ano pa ba yung suportahan na lang po natin si Kuya Nico palagi at pati yung mga ibang charity vlogger na medyo mababa ang views, sila po yung suportahan natin, yung kay yung sa ibang malakas naman po ay automatic na po yun, pagbalik natin marami ng views yun, pero syempre pa-priority natin yung ating mga boss kagaya ng channel ni Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalinga Prab, kay Ma'am Jack wag po nating hayaan na hindi din natin mapanood yan araw-araw po lagi po natin panoorin at huwag niyo pong skip yung ads para mas marami pa ang matulungan kung nakita niyo naman po ay mga ginagawa ni Kalinga Prab at saka nila Kuya Bal, ultimong sa loob ng Kalinga yung mga nawawala ng pag-asa sa Kalinga ay yun mismo ang nililingap nila, tinutulungan nila, hindi lang po yung iba at yun, maraming salamat at kung hindi ko po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Kalingap Tony at huwag niyo pong kalimutang mag-share and like at mag-comment na rin po kayo kung taga-saan kayo at para po saan po umabot ang aking ginagawang reaction video at syempre yan, kaya kagaya na sinabi ko, supportan nyo si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs at si Kalinga Prab lahat ang buong team Kalingap at syempre yung aking mga kagrupo, pag nakakita po kayo ng logong kulay dilaw at nakakita po kayo ng ROGR headed by Kalinga Marie Pineda, yan po yung aming head dyan ay supportahan niyo po yung aming mga kagrupo at hindi lang yung aming kagrupo, basta pasok po sa Kalingap, supportahan po natin lahat, pati lahat ng mga reactor dito, charity vloggers, sino ba? Wala na, yun lang naman vloggers and charity reactors, lahat yan at syempre beneficiary, supportahan natin at maraming salamat sa mga sponsors at mga subscribers natin, OFWs na walang sawang ginagawang pang-alis buryong itong mga video ng Kalingap at ng mga Kalingap reactors. Ayun lang po at like kong bilin na pag nasa channel ko wala tayong bashing, happy lang at good vibes lang tayo lagi at maraming salamat sa inyo lahat at God bless po, mag-ingat po kayo sa mga kayanta ko na mundo. Bye bye.